Marami sa atin ngayon ay pagod na. Hindi lang sa trabaho, kundi sa paulit-ulit na laban ng buhay. Yung iba ay nagigising na lang sa umaga pero wala nang ganang bumangon. Yung iba, araw-araw nakangiti sa labas pero sa gabi ay umiiyak. At yung iba naman ay nagtitiwala, nagbibigay, pero sa dulo, sila pa rin ang natalo. Mabilis ang takbo ng panahon ngayon. Ang bilis maubos ng pera. Ang bilis mawala ng tiwala. Ang bilis mawala ng tao. Pero parang ang tagal naman kumilos ni Lord. Kaya minsan, napapatanong ka, Lord, hanggang kailan pa ako maghihintay? Hanggang kailan ko pa kakayanin ang lahat ng ito? Pero kung nararamdaman mong parang atras ng atras ang buhay mo, baka hindi ka talaga nawawala. Baka pinapahinga ka lang ni Lord habang inaayos niya ang daraanan mo. Hindi mo lang nakikita, pero may ginagawa siya. Hindi ka pa talo. Pinaghahandaan ka lang niya. Ginusto mo lang naman magkaroon ng magandang buhay. Hindi para magyabang, kundi para makatulong, para makabawi sa pamilya. Kaya kahit ilang beses kang nadapa, sumubok ka pa rin kasi may puso kang umaasa. Pero ang masakit, minsan yung kabaitan mo pa ang ginamit laban sa'yo. Yung tiwala mong totoo, niloko. Yung kabaitan mo, tinawag na kahinaan. At yung malasakit mo, sinuklian ng panggagamit. At minsan, hindi lang basta sakit yun, kundi trauma na tinatago mo araw-araw. Pero tandaan mo ito, ang kabaitan na totoo ay hindi kahinaan, kundi katapangan. Kasi hindi lahat kayang manatiling mabuti kahit ilang beses nang sinaktan. At kung isa ka sa mga taong mabuti pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin lang nun, pinoprotektahan ka ni Lord. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon. Hindi mo alam kung bakit kailangan mo pang maloko, kung bakit kailangan pang mawala lahat bago ka mapunta kay Lord. Pero darating yung araw na marirealize mo, kailangan pala mangyari ang lahat. Kung hindi ka naloko, hindi mo matututunang magdasal bago magdesisyon. Kung hindi ka nalugi, hindi mo mararanasang magtiwala kay Lord sa gitna ng kawalan. Kung hindi ka iniwan, hindi mo makikilala kung gaano siya ka-constant sa buhay mo. Minsan, kailangang mawasak muna ang dating ikaw para ma-rebuild ni Lord yung version mong kaya mo nang sumunod kahit hindi komportable. Yung version mong marunong magsabing, Lord, kahit wala pa, naniniwala pa rin ako. Ang daming tao ngayon ang parang wala ng gana. Pagod sa paulit-ulit, pagod sa kabiguan, pagod sa pagiging malakas, at minsan, pagod na rin magmahal. Pero tandaan mo ito, ang paghihintay ay hindi sayang. Sa panahon ng delay, doon hinuhulma ni Lord ang disiplina mo. Doon niya tinatanggal yung mga bagay at taong hindi dapat sumama sa restoration mo. Hindi niya pinatatagal, pinapatibay ka lang. Baka tinatanggal niya muna yung mga peke para pag dumating ang totoo, marunong ka nang magbantay. Baka tinatanggal niya muna ang ingay para marinig mo ng malinaw ang boses niya. Kasi kapag nag-restore si Lord, gusto niya handa ka. Hindi lang sa blessing, kundi sa responsibility. Sabi nga sa Joel 2 verse 25, I will restore to you the years that the locust has eaten. Hindi lang pera o bagay ang ibabalik niya, pati yung mga panahong inakala mong nasayang.
Yung mga gabi ng pag-iyak mo, may kwenta yan. Yung mga panahong walang nakarinig sa'yo, may nakakarinig pala siya. At kapag oras na niya, babalik lahat pero hindi na katulad ng dati. Ang pagbawi ni Lord hindi pantay, masobra, siksik, liglig at umaapaw. Ang dating kahihiyan mo magiging kwento ng inspirasyon. Ang dating sugat mo magiging dahilan para may gumaling at ang dating luha mo ay magiging patunay ng katapatan niya. Kapatid, alam kong mahirap, pero kung nasaan ka man ngayon, sa kawalan, sa sakit, sa pagkalito, tandaan mo, hindi mo kailangang magmukhang okay para mahalin ka ni Lord. Mahal na mahal ka niya kahit wasa ka pa. At yung kawalan mo ngayon, yan ang gagamitin niya para ibalik ka sa Kanya. Kasi minsan, kailangan mo na maubos ang sarili para ma-realize mong siya lang pala ang puno ng lahat. Kaya kung pakiramdam mo parang wala nang natira, sabihin mo lang, Lord, kahit wala na ako, hawak mo pa rin ako. Dahil sa oras na hindi mo na kaya, doon siya lalapit ng mas malapit. Tahimik mong isara ang mga mata mo ngayon. Huminga ka ng malalim. Hayaan mong maramdaman mong kasama mo si Lord. Sabihin mo sa puso mo, Lord, pagod na po ako pero ayaw ko pang sumuko. Patawarin mo ako kung minsan nawawala ang tiwala ko. Salamat po dahil kahit ilang beses akong bumagsak, nandyan ka pa rin. Tahimik na bumubuo sa akin. Kung plano mo man itong mga nangyari, tinatanggap ko po kahit masakit, kahit hindi ko maintindihan kasi alam kong darating din ang panahon, mararanasan ko rin yung restoration na ipinangako mo. Turuan mo akong maghintay ng may pananampalataya. Turuan mo akong maging tapat kahit hindi maganda ang sitwasyon. At turuan mo akong makita ang sarili kong mahalaga, hindi dahil sa pera, kundi dahil anak mo ako. Salamat Lord, dahil hindi pala ako talo. Pinaghahandaan mo lang ako para sa mas magandang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tandaan mo ito, ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng inaakala mong nawala sa tamang oras, sa tamang paraan, at sa tamang dahilan.